niya, kami daw pong magkakapatid tatlo, ang tatay ko pa, higit po ang nanay ko, na kung paano ang tuwirang nagtibay ay ang nanay ko. Na kung paano dun sa pagpunta po namin dito, nakahiga lang po siya sa stretcher, nakadama po siya, umiiyak po siya, kung paano kinukwento niya po sa akin na sabi daw po ng mahal na apo sa kanya, nauna pang makakilala ang iyong anak. Umiiyak po siya noon, kaya sabi niya, nung isang kapatid ko po, iba po kasi ang relihiyon, parang nagtalo po kaming dalawa. Sumagot po yung nanay ko, sabi niya, magtigil kayo. Ako ang may katawan, doon na lang ako, sabi niya. Ano man ang mangyari sa buhay ko, doon na lang ako. Kaya yung hirap po ng kalooban ko parang nawala, nagalak po ang puso ko sapagkat siya na mismo ang nagtura na dito na lang siya. Kaya bagamat nagkaroon kami ng di pagkakaunawa ang magkakapatid sapagkat dalawa nga po ang hindi panig, sa doktor sila naniniwala kung paano sinasabi daw ng doktor na pag hindi daw po inopera, mabubulok daw po ang hita ng nanay ko. Hiwalay pa po kasi yung singit. Nauunawaan ko naman po sila dahil mahal nila ang aking ina. Subalit, pinakita ng Panginoon, 3 buwan nang siya ay unti-unti po nag-wheelchair, tapos nagsaklay, hanggang sa nakalakad po. Ngayon po, normal ang nanay ko. Ipinakita po ang kahiwagaan ng ama sa mga kapatid ko, sa magulang ko, kaya nga po, naunawaan na rin nila yung pagtungo ko sa dakong ito. Kaya pinapupurihan at pinasasalamatan ko po ang Panginoon sa lahat-lahat ng pinagkaloob niya sa akin. Kaya ano man po yung dumarating na pagdalisay sa akin, pag bumabalik po sa akin yung alaala na yon, minsan po dumadating yung bilang pagkatao ko na parang nanghihina po ako. Subalit, pagka naisip ko yung mga ginawa niya, yung mga pinakita niya sa akin na talaga naman pong tuwirang siya ang nasa dakong ito. Bagamat po't minsan naisip ko, parang ayokong tumungo. Pero hindi pa rin po nananaig ang bilang pagkatao ko. Siya pa rin po ang nanaig, hindi po ako nakakaliban kung di lamang po kailangan. Kaya tuwiran niya po nung nagpa-bless ako kay mother po ako tumupad. Kumpado po niya, binaybay yung pinagdadaanan ko. Miiyak po ako sapagkat alam na alam po niya, talagang sinusubaybayan niya ako, talagang siya ay nakagabay, na kung paano nga po tinura niya sa lahat ng pagdalisay na pinagdaanan ko. Dinanas ko man po ang wala, naranasan ko po kasi ang ipinaranas po niya sa akin ng talagang wala. Pamasahe man po ay wala. Hindi po ako dumadaing sa kabiyak ko na wala akong pera. Hindi po ako sa kanyang wala akong pamasahe. Hindi po niya maunawaan. Sasabihin lang po kung walang pera, huwag pumunta. Yun po isasagot niya. Kaya hindi po ako dumadaing. Pagka po wala siya, maglalakad po ako hanggang Santo Niño. Maghihintay po ako doon, masasakay naman po ako ng libre, wala pong bayad. Pagbalik ko po uli doon, tatanungin po ako ng mga tricycle driver, may service ka ba? Sabi ko, mayroon, pero wala po. Ayoko lang pong ipaalam sa kanila na maglalakad lang ako. Sabi ko, nandyan, papunta na. Pero wala po, naglakad lang po ako pa uwi. Subalit, sabi nga po ng Panginoon, napagtagumpayan ko po lahat. Sapagkat nananaig nga po siya sa akin na hindi po mapanaig-naig yung aking bilang pagkatao. Kaya ano man po yung nararanasan ko, narito pa rin po ako. Nakatindig pa rin po ako. Ngayon po, 47 years old na ako ngayong kaarawan ko. Kaya maraming salamat po. Pasensya na po kayo, napahaba po ang share ko. Maraming salamat, mahal na kapatid. Ayos lang yon, araw mo naman to, birthday mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Yun naman pong kanyang ibinahagi ay napakarami po nating mapupulot na inspirasyon kung papaano po ang biyaya o dulot ng banal na Espiritu sa kanya ay tapat na pagtitiwala, pagtitibay at pagbabata. Ang sinukli naman po ng Diyos Espiritu sa kanya ay ang kagalingan at kahiwagaan para sa kanyang pamilya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa dako pong ito, kung magiging lubos po ang ating paniniwala, pagtitiwala, pananampalatayang may kalakip na gawa sa ating Diyos na dakila, ang kanyang Espiritu ay gagawad sa bawat isang anak niya upang ang ating mga minimithi ay magkaroon ng magandang bunga at ang banal na Espiritu ay makapagdulot sa bawat isa ng higit na galak at ligaya. Ngayon naman po sa pagkakataong ito, ang tatawagin ko po sa harapan ay ang aming kapatid na alagad na nagdiriwang po ng ika-7 taong anibersaryo ng pagkakahirang sa kanya bilang alagad. Siya po ay mula pa sa Batangas, subalit pinili po na manahan sa banal na lugar na ito upang maipagpatuloy po niya ang paglilingkod sa ating dakilang Ama. Aanyayahan ko po siyang magbahagi sa harapan kung ano ang mga dulot ng banal na Espiritu at sa kahulihan po, siya po'y aawit sa ating harapan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid ko pong si Chris Raimundo. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Papurit po sa salamat po sa dakilang Ama na ako'y natungo dito. May ginamit po siyang isang anghel para makilala ko ang Diyos na buhay sa dakong ito, na kung saan meron silang pagdalisay sa ibang bansa, subalit nananalig at nananampalataya na makakahulag po sila. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po sa Ama sa 7 taong anibersaryo ng pagkakahirang bilang isang alagad ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Conching. Napunta po ako dito, isa po akong pasyente. Malabo po yung mata ko. 700 po yung 1 grado ng mata ko. Subalit sa kalooban po ng ating Panginoon, pinagaling po ako. Nawala na po yung salamin ko. Hindi lang po ng katawan lupa ko ang pinagaling, kundi pati po ang aking kaluluwa. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa dakilang Ama na ako'y nahango niya dito. Malayo man sa aking pamilya, subalit ang kalumbayan ay kanyang pinaparam sa tuwina. Kaya po, handugan ko po ang Ama na isang awit. Kasama po si Nanay Mirna. Dakilang Ama, maraming salamat po at niloob mong maagapayan ko po ang aking kapatid. Patnubayan mo po kami. Salamat po. Magpapasalamat ang ating anak. English version, give thanks. Lagay mo sa akin, wag mo lalagay kay Akis, napakataas ng boses. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now
of what the Lord has done for us. Give thanks. Ulit po. Give thanks with a grateful Lord. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful Lord. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Salamat po. More pa daw anak, more pa daw. Hindi ko po maabot si Akis. Ang lakas po ng Espiritu, binigay ng Ama. Salamat po, Ama. Maraming salamat po, mahal na kapatid, at maligayang ika-7 taong anibersaryo. Ang tema po natin ay ang mga iba't ibang dulot ng banal na espiritu. Nasuri niyo po kanong dulot kay Chris, lakas ng loob. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, sa kasaysayan po ng gawaing ito, isa po sa araw na pinakahintay ng mga alagad ang anibersaryo po ni Chris. Sapagkat sa ganitong kaparaanan po, kung kayo lang pong mga may karamdaman ay nakinig sa kanyang awit, baka po gumaling na rin kayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At dahil po sa pag-awit mo, mahal na kapatid na Chris, mayroon na po sa iyong offer. Inaanyayahan po kayong pumalit kay kapatid na Pilar sa choir. No po, napakasaya po. Ganyan po ang dulot ng banal na espiritu sa dakong ito. Kung umalis po kayo sa tahanan na may mga problema at dinadala, kung umalis po kayo sa tahanan na may karamdaman na nararamdaman, ang dulot po ng banal na espiritu sa dakong ito ay kagalakan at kaginhawahan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, tulad po ng lagi naming sinasabi sa harapan, kung papaano pong ang banal na espiritu sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching ay patuloy na naghahandog ng kanyang mga banal na aral, naghahandog ng kanyang mga salitang banal. Kung ito po'y ating tatanggapin at ganap pakikinggan at isa sa buhay, mararamdaman po natin ang mahiwagang pagkilos ng Espiritu Santo sa ating mga buhay, na siya pala ang Diyos na magbibigay sa atin ng kagalakan sa bawat kalumbayan.
tanglaw sa bawat kadiliman, kapayapaan sa bawat kaguluhan, kagalingan sa bawat karamdaman, at katagumpayan sa bawat kabiguan. Ngayon po, isang tagasunod po ang ating mapapakinggang magbahagi sa harapan kung papaano pong mula nang nadama niya ang Espiritu Santo sa dakong ito, ano-ano na nga po ba ang naging dulot sa kanyang pagkatao. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa mahal na kapatid kong Lynn Policina. Maraming salamat po sa Ama. Isang mapagpalang umaga po sa hapong ito. Ikinagagala ko po, ngayon nga lang po, uli ako nakapunta dito, pero galak po ang puso ko dahil ako nga po ay tinawag ni kapatid na Berhel. Sa akin pong hindi pagpunta po dito, ngayon nga po, kaya ako napunta, parang punong-puno na po ang dibdib ko na wala na po yung mga parang nawawala po yung mga natanggap ko dito sa banal na dambana, dito sa banal na espiritu sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Conching. Dito ko po kasi naramdaman ang Espiritu Santo na talagang nagpapadama sa akin. Tunay pong puro galak. Buhat po nung nagpunta ako dito, lahat po ng lumbay, lahat po ng galit, lahat po ng nasa dibdib ko na hindi dapat. Dito ko po naramdaman na parang luminis. Pero ngayon nga po, madalang akong pumunta. Ramdam ko po na parang lagi po akong galit, laging pagod. Marami pong gumugulo sa aking isipan. Talaga pong kumbaga sa apaw na apaw po, ganon. Hindi ko po maisiwalat. Kaya salamat sa Ama. Ito po ako, nakarating po akong muli. Bilang pagkatao po, talagang busy po ako sa hanap buhay namin, sa mga hindi po nakakakilala. At ngayon lang po ako, nung pong mga nakakaraan, nakakapagbahagi po ako, na talagang isiniwalat ko po kung paano po ako napunta dito. Marami pong pagsubok, pero dito po nagkaroon ng mga kasagutan na dumarating sa aming hanap buhay, sa aming pamilya, lahat-lahat po. Pagka po kasi bilang pagkatao, makasanlibutan, napakarami pong intindihin sa buhay. Pero pag nandito po, parang wala. Talagang inaano ko po sa kanya na siya lang ang iniisip ko pag nandito ako. Ako po, hindi po ako napunta dito bilang may karamdaman po ako, diabetic po ako, pero hindi po saganang akin, kaya po ako napunta dito. 2009 po nung pumunta ako dito, dahil lang po sa biyanan ko, pero yun po nga wala na po siya, 2012. So patuloy pa rin po akong nagpupunta, dahil dito ko nga po naramdaman lahat. Habang naman po ako nakakapunta dito, nung mga nakakalipas na taon, parang habang napapalapit po ako sa kanya, lalo naman pong dumarating yung mga mabibigat na pagsubok sa amin. Pero yun po pag idinulog ko nga po sa ating mahal na Apo, ramdam na ramdam ko po na lahat ng sinasabi niya, talaga pong totoong-totoo at walang pagkabula. Lahat po ng mga minensahe niya sa amin, nagkaroon po kami ng isang mabigat na problema dahil sa aming hanap buhay. Yun po, siya po yung nagsabi na, huwag kang malumbay, hintayin mo, manampalataya ka lang. Wala kang kaalam-alam, may darating na kasagutan sa'yo. Yun po ang mga lagi kong pinapanaligan, kaya lahat po ng mga pagsubok na yan, dito ko po talaga idinudulog sa Ama sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Conching. Nung pong nakaraang, siguro po mga 3 months na, hindi nga po ako nakakapunta dito. May time po na isang tanghali, nasa tindahan po ako, parang bigla po akong nanghina. So, umbi po ako ng bahay. Parang namahinga lang po ako. Naidlip po ako.
Nung parang sa panaginip, ay natutulog po ako, pero parang buhay naman po ang ano ko, na masamang masama po ang pakiramdam ko. Napaginipan ko pong bigla ang mahal na apo. Di po ba pagka sabi nga nila, pag napaginipan mo, yun ang iniisip mo pa bago ka matulog. Pero ako po, hindi ko po iniisip yun. Napaginipan ko po na tulog ako, parang uhaw na uhaw po ako, ganon. Bigla po akong nilapitan ng mahal na apo. Dinuran po yung bibig ko. Talagang isinalin po niya yung laway sa bibig ko. Para naman pong sa pagkatao, mandidiri ako, pero wala po. Ang pakiramdam ko, siya po ang Diyos. Hindi po siya yung mahal na apo. Sabi niya, tanggapin mo, sabi niya gano'n, tanggapin mo ito, gagaling ka na. Parang tulog na tulog po ako. Bigla po akong ramdam ko po talaga na nilawayan po akong isinalin, buong buo pa po yung laway ng mahal na apo. Yun po, bigla akong nagising, napaiyak po ako. Siguro parang pinadama lang po na parang hindi na nga po ako madalas magpunta dito. Yun, nagising po ako ganon. Isinyer ko po kay mahal na apo nung nagpunta ako dito. Sabi niya sabi niyo po magaling na ako. Hindi raw po siya yon. Pero sa ramdam ko po talaga, como diabetic po ako, pinaniligan ko po yon na talagang magaling na ako. Pero hindi naman po, hindi ko pa po inalis yung paggagamot ko. Basta ako po nananalig na ang Diyos na buhay ang magpapagaling sa akin. Hindi yung mga gamot na yon. Yun ay mga instrumento lamang. Kasi ako nga po siyempre, mahal din po siguro ako ng pamilya ko. Hindi rin po nila maano na hindi ako uminom ng gamot. Manalig ka lang. Basta sabi niya, uminom ka ng gamot, pumunta ka kay Apo, wala namang masama. Yun po ang pinapanaligan ko. So ngayon po, nagkaroon ako ng oras na makapunta dito. Nagkaroon po kasi kami ng mabigat na problema sa tindahan, na nangawala po yung mga dati kong tauhan na pinagkakatiwalaan. So yun po ang naging dahilan, kaya hindi na po ako nakakapunta, hindi ko na po maiwan. So pagka nakakasingit po ako na eto nga po, kaya kasi po yung pakiramdam ko, kahit na ano po gawin ko, parang sumisiksik po sa isip ko na parang binubuhay po, sumaglit ka naman, parang may nagbubulong po sa akin ng ganon. Kasi nga po, parang lagi akong naiinis, ganon, parang pagod na pagod po ako. Yun lang po, yun po yung kung isisiwalat ko nga po yung mga kahiwagaan na natanggap ko po dito sa pamamagitan nga po ng ating mahal na Apo, sa Espiritu Santo nga na talagang siya ay buhay, baka po mas mahaba pa kay kapatid na Edith. Kaya nagpapasalamat po ako kahit konti lang po yun sa dami po ng biyaya na natanggap ko dito. Sa ramdam ko po talagang pinagaling na ako dito sa diabetic ko po. And then yung kaluluwa ko po, parang dito ko lahat po naramdaman. Magandang umaga pong muli. Marami pong salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Nasa adoration na po ang ating minamahal na Apo Conching. Kung napakinggan niyo po ang kanyang pagbabahagi, kung papaano pong ang banal na Espiritu ay nagpadama sa kanyang pagkatao at natamo niya ang iba't ibang dulot sa kanyang buhay nito, ng mga panahon po na siya po ay hindi na nakakatungo sa dakong ito, naroroon po yung pandama na ibinigay ng banal na Espiritu na kung papaano po ang ipinunla sa kanya ay dapat na madiligan. Yaon po sa pamamagitan ng mga banal na aral na ating mapapakinggan sa banal na lugar na ito. Ang iiwanan ko lamang po sa inyo mga mahal na kapatid, kung papaano pong ang Diyos Espiritu Santo sa bawat araw ay naghahandog sa banal na lugar na ito sa pamamagitan po ng paggamit sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Huwag po nawa nating sayangin ang bawat araw niyang paghahandog at paghahain.